right now, grabe, nasa 4,900 participant na po tayo. And isa lang po may hihiling ko po sa inyo, tapusin niyo po tong talk ko. Sa lahat po ng nandito, especially kung first timer po kayo, hindi po ako lalagpas ng 1 oras, magiging very maikli lang po tong talk ko. But itong punong-puno po to na makakapag-motivate talaga sa'yo para baguhin mo buhay mo. At the same time, marirealize mo na ang pag-aasenso pala sa buhay, hindi naman ganun kahirap. Okay? Diba, akala natin lagi sobrang hirap. Actually, it's not. Yeah. Simulan na po natin. Actually, gigil na rin po ako. Akala natin mag-share screen po ako. Okay. Tapos, yan. Yun. Okay, this is it. My name is Joseph Lim. Yes. Taga Bicol po ako, purely Bicol, pinanganak, lumaki, nag-aral at nag-graduate ng kolehiyo dito mismo sa Bicol. Pinanganak ako na may kaya parents ko. Lahat ng gusto ko binibigay sa akin lagi ng magulang ko. Naalala ko dati, binibilin po ako ng G.I. Joe once a week. And I'm sure maniniwala naman po kayo sigurong may kaya kami kasi yan na pong sando ko is Penguin. Di ba ngayon ko naman na-realize, isang Penguin na brand, isa sa medyo high-end din ng brand dito sa mundo. And naka-Penguin na po ako. I'm sure noong unang panahon, di pa naman uso yung mga fake na mga ganyan. Kaya naka-Penguin na talaga ako. Ganun kami ka-big time dati. Kaya lang, minsan pinagdadaanan talaga sa buhay, may mga maling desisyon na gawa yung parents ko in terms sa pagbe-business, bumagsak negosyo namin. Kaya elementary ako, doon ko na nakikita yung parents ko na lagi sila nag-aaway, lagi silang nagkakaproblema regarding sa pera ng father ko. Kaya nung ma-realize ko na mahirap na pala kami, kasi lahat ng properties namin, we have 9 properties, lahat na ibenta na yon. Ultimo yung tinitirahan namin, nakasangla at nakita ko kung paano kami halos palayasin na sa tinitirahan namin. And because of that, doon ako nagkaroon ng ambition na I really wanted to become rich. Again, bakit gusto ko maging mayaman? Kasi napaka-unfair ng treatment. Nakita ko kung paano ang treatment sa amin dati. Nung ako naalala ko, nanakaw yung bag ko sa tindahan namin. The following day, huli yung magnanakaw at ang pinakamaganda dyan, yung blatter ng pulis, dinala sa bahay, dinala sa tindahan namin mismo. Di ba normally, pag ordinaryo kang tao, pag magpapa-blatter ka, magko-complain ka, pupunta ka ng police station. Pero sa amin, yung pulis ang pumunta mismo sa tindahan namin. Ganun kalakas dati ang parents ko even sa pulis. And ang bilis ng galaw nila kasi the following day, nahuli nga yung magnanakaw. But nung nagkakaroon na ako ng realization, sabi ko, bumagsak kami, sabi ko, hindi ako papayag na hindi ako yayaman. Kaya ang goal ko na doon, isa lang. Ang intention ko, walang iba kung hindi gusto kong yumaman ulit. Ganun lang kasimple ang gusto kong mangyari sa buhay. Gusto kong yumaman ulit. Kaya, because of that, naka-mindset na ako gusto kong yumaman. Ang natira na lang sa amin, yung mga jeep namin. At hindi ko makalimutan kasi yung jeep namin na to, ito yung isa sa pinaka nagpa-aral sa amin. Ito, dito namin kinukuha yung mga pangkain-kain namin. And syempre, I'm very inspired na gusto ko dumami jeep namin. Kaya tinanong ko yung father ko, sabi ko, Papa, magkano ang kapital ng isang jeep? Sabi ko, gusto ko rin bumili ng jeep. Sabi ng papa ko, nasa 500,000 pesos. Sabi ko, magkano papa ang kinikita ng isang jeep? Sabi niya, mga 15,000 pesos net every month. Sabi ko, okay, pag mas marami akong jeep, mas marami akong 15,000. Di kikita ko ng malaki. Kaya high school pa lang, sabi ko, gusto ko bago ako graduate ng high school, meron akong savings ng 500,000 pesos. Kaya nga, nung bata ako, kahit anong pagkakakitaan, maniwala po kayo sa hindi, naranasan ko po magpulot ng mga bote, bakal, plastic. Sa subdivision lang naman namin, tapos pinapakilo ko, yung kita iniipon ko. Naranasan ko maghugas mismo sa kapitbahay namin kasi may kapitbahay kami dito na nagbebenta ng mga mertiolet, nagbebenta ng mga agua oxinada. Yung lalagyan mismo nun, nililinis yun. Ako mismo ang isa sa naglilinis, nakakapagod yun kasi ang kita ko, 5 pesos sa isang oras. Grabe, ang dami kong boteng inugasan kasi ang isang boteng maliliit, mga 5 centavos lang ang bayad sa akin that time. Now, in short, nung nag-high school ako, umabot pa po ako sa point na nagpapautang ako. Yes, nagpapa 5-6 po ako that time kasi tinuruan ako nung driver namin. Wala akong kamalay-malay. Sabi lang ng driver namin, utang daw siya ng 500 pesos. After 1 month, babayaran daw niya akong 600. Eh, sabi ko, napakasimpleng decision making yon. Kasi yung 500 ko, pag nilagay ko sa alkansya, hindi naman tutubo. Pag nilagay ko sa bangko, lalong hindi rin naman tutubo. Eh sabi ko, parang yung pera ko, nilagay ko lang naman sa driver ko. After 1 month, magkakaroon ako ng tubong 100 pesos. Sabi ko, it's a very good na offer. Kaya therefore, nung napautang ko driver namin, kumalat na nagpapautang ako, dumating po sa point na lahat ng driver namin nangungutang na sa akin. Kasi ang ginagawa ko noon,
tuwing may baon po ako, yung baon ko, hindi ko po masyadong ginagastos. Pinapa-rolling ko po siya na ginagamit ko na lang, pinapapautang ko sa mga driver namin. Tapos yung nagiging tubo, pinapautang ko ulit hanggang lumaki po ng lumaki yung pera. But the sad reality is, after ko pong graduate, hindi po umabot ng 500,000 yung savings ko. Ang pera ko lang that time nasa mga 100,000 pesos lang. Kaya sabi ko, okay, ipagpapatuloy ko na magsusumikap ako lalo pag college. And honestly, nagpaalam ako sa father ko. Sabi ko, Papa, hindi na po ako mag-take ng college. Sabi ng father ko, bakit? Sabi ko, Papa, aanin ko yung diploma. Sabi ko, pagka-graduate ko ng kolehiyo, ako naman mag-manage ng business natin, ako naman mag-aasikaso, hindi naman ako mag-a-apply ng trabaho, di aanin ko yung diploma. In short, na-convince ko yung papa ko. Sabi ng father ko, okay, wag ka na mag-aral ng college. Kaya lang may isang tinanong ako sa father ko, sabi ko, Papa, pag hindi ba ako nag-aral ng college, may baon pa rin ako. Sagot sa akin ng father ko, syempre, wala na, hindi ka na nag-aaral eh. Sabi ko, teka lang Papa, mag-aaral na lang ulit ako. In short, kaya po ako nakagraduate ng kolehiyo. Graduate po ako ng computer engineer. After ko po, nakagraduate po ako, hindi dahil sa gusto ko talaga mag-aral. Nakagraduate ako kasi nanghihinayang ako sa baon. Kaya that time, nung college days ko, again, kung gaano po ako sipag nung high school, ganun din po ako sipag ng college. Kasi syempre gusto ko ang yumaman. Ang ginagawa ko ng college, naalala ko, nagbo-burn po ako ng CD. Ang laki ng kinikita ko noon kasi pag nagbebenta po ako ng CD, ang pag-burn ko ng CD that time, ang costing ko lang siguro mga 10 pesos. 3 pesos yung CD, tapos mga 3 pesos din yung yung pag-imprinta kasi i-imprintahan para magkaroon po kayo ng idea. Nung unang panahon po, nang nausap po yung mga CD, nagbebenta po ako ng mga songs. Kaya 'di ba, ang isang CD, ang laman ng kanta niya mga 12 to 16 songs. Isang album 'yan. Kaya lang isang artist lang 'yan pag original ang bibilin mo. Pag original ang gusto mo, normally mga isa, dalawang kanta lang naman ng artist ang gusto mo. Sa akin, since napipili ko, ako nagbo-burn, pwede kang mamili kung anong kanta ang gusto mo. In short, yung mga 16 songs na yun, lahat yung favorite song mo. Kaya ang dami kong na-convince na bumili. Ang benta ko na noon, mga 150 pesos isang CD. Ang costing ko, nasa 10 piso ang gagastusin ko. Pag naibenta ko, 150. Kaya ang laki din po ng kinikita ko that time. Isa pa lang po yun sa sideline ko. Gumagawa din po ako ng project ng classmates ko. Kumikita pa ako doon. Maliban sa namamasada po ako ng jeep at maliban sa nagpapautang pa ako. In short, ang dami kong ginagawang basta pagkakakitaan. Kasi nga, again, ang goal ko, yumaman. Nung na-offer sa akin po ang networking, para magkaroon po kayo ng idea, nung na-offer na sa akin ang networking, sobra po akong nagustuhan ko networking. Bakit? Lang. At may nawawala yung copy ko. Okay. Now, gustong-gusto ko yung networking for the simple reason. Okay? Number one, na-recruit po ako sa networking through flyers. Yes, through flyers po ako na-recruit sa networking. Sabi ko nga, ulitin ko, gustong-gusto kong kumita ng pera. At hindi ko ito makalimutan kasi katatapos lang namin ng varsity, no? Naglaro po kami ng basketball. Tapos nasa labas po ako noon, kumakain. May lumapit sa akin tao. Nagbigay ng flyer. Take to hindi ko po kilala yung taong yon. Nagbigay sa akin ng flyer. Sabi ng taong to, okay, gusto mo ba ng extra income? Di from the word itself, extra income. Pag sinabing extra, dagdag. Sabi ko, walang mawawala. Walang sinabing magbabawas ako ng pinagkakitaan ko, magbabawas ako ng ginagawa ko. Ang sabi kong gusto ko ng extra income. In short, binigay sa akin yung flyer, umattend ako ng seminar at doon na po nagsimula na naging positive po ako sa network marketing. Dati napaka-negative ko. Ang tingin ko po sa networking, pyramiding, scam, hindi siya maganda, kumikita lang yung sa mga nasa taas, but nasagot po lahat ng yon. And ito naman po siguro ang magiging testament ko na 19 years na po ako sa networking industry. 20 years old po ako na-recruit. 39 na po ako ngayon. And sa buong buhay ko, wala na po ang ibang ginawa ko hindi networking. Kaya kung sino po ang nag-invite sa inyo right now, hulog po yan ng langit. Ako grabing pasasalamat ko po sa taong nag-invite sa akin. Kasi kung hindi niya po ako in-invite, wala po ako ngayon sa harapan ninyo. At lahat ng ikakwento ko sa inyo, hindi ko sana naranasan yon. Okay? Kaya mamaya, magpasalamat kayo ng sobra sa nag-invite sa inyo, sa nagbigay sa inyo ng link ng training ko to. Magpasalamat kayo kasi I'm sure after this training, your life will never be the same again. Okay? Now, nag-networking ako. Bakit nagustuhan kong networking? Number one, small investment. Pansinin nyo ha, magkano ang investment sa networking? Napakamura dito sa atin sa Empowered Consumerism, pwede kang mag 200,000 na megaverse. Technically, mura pa na siya. Bakit mura ang 200,000 na megaverse? I-compute mo po sa Jeep. Ang Jeep magkano? 500,000. Magkano pwede mong kitain? 15,000 isang buwan ang net mo. Dito gaano kalaki? Kaya nagustuhan kong networking. Sabi ko,
very, very timely to kasi ang daming tao na gusto din naman magnegosyo. Kaya lang wala talaga silang malaking kapital. Di ba sa traditional business, kailangan ng malaking kapital para malaking kitain mo. Dito sa atin, sa Empowered Consumerism, kailangan nyo lang po napakaliit. Okay? Now, mamaya ako na i-discuss ang lahat ng to. Gusto ko lang po madaanan lahat. Ano yung nagpa-convince sa akin bakit ako nag-networking? Sunod is portable business. Since ako po napakagala ako pong tao, hindi po ako mahilig maupo. Kaya nga ayaw ko maging empleyado kasi hindi ko po kayang maupo sa opisina ng 8 oras at araw-araw ko siyang gagawin. Gusto ko nakakapunta ako ng iba't ibang lugar. Itong business natin, this is very portable. Take note nung panahon namin, portable na to. Kasi ang kailangan mo lang, sabi, ballpen, papel. Kahit saan ka pumunta, basta may tao, may ballpen, papel, pwede ka mag-present, magagawa ang business mo. But right now, super duper portable na to. Bakit? Imagine mo right now, lagpas halos nasa 5,000 na po tayo. You are listening to me and I'm talking in front of you, but we are in the comfort of our own home. Hindi ko po alam kung nasa bahay ka ninyo, naglalakad ka ba, nagja-jogging ka, nag-gym ka ba ngayon, naglilinis ka ba, OFW ka ba, nagtatrabaho ka, naglilinis ka yan. Okay lang yan, nakakakinig kayo sa akin. Ako naman, nandito lang sa bahay. Just imagine this. Ako right now, sobrang masaya ako kasi ang anak ko, magti 3 years old na si Astrid, and I could spend so much time with her. Kasi ang trabaho ko, akit ng bahay, baba, ito na yung opisina ko, nandito lang ako sa office ko. And nagagawa kong business ko worldwide. Take note, kaibigan, alam mo ba na pag nagpa-register ka ng business mo, ang mahal ng bayad, pag nag-iiba ang bayad pag local, regional, national. Anong local? Nagparehistro ka ng business mo, pinarehistro mo lang sa city nyo or sa town nyo, medyo mura yan. Pero pag gusto mong mas malaki ang magiging sa alawak niya ng pangalan ng business mo, pag regional, mas mahal-mahal. Pag national, mas mahal-mahal. Pag worldwide, mas lalong napakamahal ng registration. And dito sa business natin, you don't need to do that anymore. Tapos na po yung era na kailangan mo ng mga registration, lahat. Hindi mo na siya kailangan. You could already do this business in the comfort of your own home at depende kung kailan ka lang available. Okay? Sunod na nagustuhan ko pa dito sa network marketing is new set of friends. Bago ako nag-networking, may mga kaibigan ako na ang pinag-uusapan namin walang iba kung hindi alak, babae, trouble. Nung kabataan ko yun, doon kami umiikot. Alak, babae, trouble. Doon lang kami lagi umiikot ng pinag-uusapan. Sabi ko, sawang-sawa na ako sa nangyayari sa buhay ko. And I always believe sa sinasabi ni Albert Einstein, if you keep on doing the same things and you're expecting different results, that will be insanity. Ang sabi ni Albert Einstein, dapat may bago kang gagawin kung gusto mong may magbago sa buhay mo. And that time, gustong-gusto kong yumaman. Ulitin ko, di ba gustong-gusto kong yumaman? Yung mga kaibigan ko, hindi naman ako na-motivate sa kanila kasi nga pinag-uusapan namin, hindi naman tungkol sa pagyaman. Buti na lang, na-push ako dito at napa-networking ako kasi because of this, doon ako nagkaroon ng new set of circles ng mga kaibigan. Ito yung mga kaibigan pinag-usapan namin, magkakaroon ka ng kotse, magkakaroon ka ng bahay, makakapunta ka ng iba't ibang bansa. Doon talagang sobra akong na-inspire. Sabi ko, pwede naman pala. Kasi honestly, hindi ko naisip sa sarili ko na pwede ko pang abutin yung gano'n na buhay. Kasi dati ang pangarap ko nga, magkaroon lang ng load ang cellphone ko, napakasaya. Isa na sa pinaka-major goal ko, magkaroon ng load lang ang cellphone ko. Ang saya-saya ko na yan. But because of new set of friends na nariringgan ko sila ng mga positive, mas malalaking goal, dun din ako nanggigil na, okay, pwede naman pala. And true enough, because of this business, ito po nangyari sa akin. Sa networking results, para magkaroon po kayo ng idea, nagkaroon din po ako ng mga sasakyan. Actually, more than 10 po yan ng mga sasakyan na nangyay. Hindi ko na nailagay pa dyan yung ibang mga pictures. Now, ito, imagine mo hindi po ako mahilig sa kotse. Honestly, hindi po ako mahilig sa kotse. Nagkaroon ako ng maraming kotse kasi kailangan sa business. And for experience din, sabi ko, ano kayang experience sa marami kang sasakyan. Kaya yan po, nagkaroon din po akong Ducati motor, meron po akong Porsche na sports car, and so on and so forth. And ito yung pinakamagandang part, maliban sa magkakaroon ka dito ng maraming kotse, kasi ang network marketing, ang trabaho natin dito is lifestyle. Ibig sabihin, yung luho sa iba, dito sa atin, yun ang trabaho natin. Kaya ito, nakabili ako ng maraming sasakyan, pero ang isa pinakagusto ko, nakapag-travel po ako ng more than 40 countries. Bakit ko ito kinakwento sa inyo? Kasi nga, ang akala ko dati dito sa Bicol, ang pinakamalayo ko ng pwede puntahan, TV or Naga.
Yun ang medyo malayo-layo na pong napupuntahan ko dito sa Bicol. Every summer, naalala ko, nasa Bakakay kami, doon ako naliligo every summer, or minsan nagsosorsogon, akala ko doon naiikot buhay ko. But because of the circles na meron sa akin, imaginein mo, first country na puntahan ko, Hong Kong. Hindi ko makalimutan yung punta ko ng Hong Kong, kasi pag nasa Hong Kong ka, alam mo na. Kasi pag nasa eroplano ka, tingnan mo lang sa baba, alam mong nasa Hong Kong ka, kasi ang gaganda ng building, ang tataas ng building, ang lilinis ng kalsada, grabe. Pag pauwi ka ng Pilipinas, alam mo nasa Pilipinas kasi pag tingin mo, yung bubong, may mga gulong, may mga hollow blocks, o di ba, nasa area ka pa lang, alam mo na kung anong bansa ka. Ang point ko, nandami ko napuntahan. Hong Kong pinaka-memorable sa akin kasi that is the first time na nakapunta ako ng international flights, nakapunta ako ng Disneyland, nakakain ako sa Chinese restaurant, talagang authentic. Kaya grabe, ang saya ng pakiramdam ko noon. And yun ang nagsimula. Sumunod, nakarating na ako ng Singapore, nakarating ako ng Taiwan, nakarating akong UAE, Dubai, nakarating ako ng Europe, UK, France, Italy, Switzerland, Germany. Ang dami kung iisa-isahin ko. And yearly pa, pumupunta pa po ako ng US. Kaya yun po ang naging lifestyle. Imagine mo, isang probinsyano, isang Bicolano, naninisan, hindi mo malang akalain na pwede naman pala mangyari ito na hindi mo kailangan magtrabaho sa ibang bansa, pwede kang yumaman kahit nandito pa lang sa Pilipinas. And it happened sa akin. Kaya nga, right now, kaibigan, huwag masyadong seryosohin kung sino ang presidente nyo. Respetuhan tayo, magkanya-kanya man tayo kung Lenny ka ba, BBM ka ba, Isko ka ba. Okay lang yan, magkakaiba man tayo, pero ang sigurado ko, hindi ka nila papayamanin. At sigurado ko rin sa daming dumaan ng mga presidente, Arroyo, Estrada, Aquino, Ramos, sa daming dumaan na presidente, lahat ng presidente niyan may mga yumaman at may mga hindi yumaman nung panahon nila. Kaya in short, walang basihan kung sino ang presidente sa pag-asenso ng buhay mo. Kung wala kang gagawin pagbabago sa buhay mo, hindi pa rin magbabago buhay mo kahit sino pang presidente ang umupo sa Pilipinas. Okay? Now, ang pinakamagandang experiences ko dito, maliban sa travel, ito, syempre, imagine to, purely Bicolano. Makakita lang ako dati ng artista. Grabe, baliw na ako. Naalala ko dati pag may dumadaan ng motorcade sa tindahan namin na artista, aabutan lang ng mga 2 seconds, 5 seconds na dumaan sa harap ko. Grabe, kwento ko yan ng ilang buwan. Grabe, si ganitong artista nakita ko sa personal. Ang puti, ang sexy. Ganun lagi. Sino mag-aakala? Nung nasa LAX ako, nung nasa Los Angeles Airport kami, pagbabaan namin kasi connecting flight kami, pupunta kami sa isa pang state. Biglang ang daming camera, ang daming mahabang mga paparazzi. Sabi ko, ala, pinipicturan kami kasi nakatutok sa amin. Ako naman, feel ko na sikat ako. Sabi ko, grabe, akala ko sikat lang ako sa Pilipinas. Hindi ko alam, pati pala sa Amerika, ang dami kong fans dito. Yun talagang naisip ko, ang kapal na mukha. Anyway, habang ang dami nagpipicture, si Doc Ed, yung may-ari ng Empowered Consumerism, presidente natin, kinalabit ako. Sabi niya, Joseph, artista yan, nakatabi mo. Kasi may harang lang, yung parang pula na harang. Tapos may isa na dito. Pagtingin ko, oo nga, si Cameron Diaz. Talagang culture shock ako. Bakit? Artista nga ng Pilipinas, kinikilig-kilig na ako. Ito pa kaya na Hollywood actress. Di ba? At hindi pa biro kasi Cameron Diaz yan. Siya yung nasa Charlie's Angel. Di ba? Ang dami niya mga pelikulang sobrang sikat. Ngayon, pagtingin ko, sabi ko, grabe si Cameron Diaz nga. Nung pinipicturan ko, ay nagtago. Talagang gumano, yan, makikita niyo, talagang gumano niya, hinarang niya yung mukha, ay niya magpa-picture. Ako makulit, ginawa ko, sabi ko hindi ko na ito makikita ulit at hindi rin niya ako makikita ulit. Ginawa ko yung digicam pa that time, wala pa nun mga cellphone na camera. Ang ginawa ko na talagang pinicturean ko talaga siya, nilapit ko yung camera sa mukha niya, sabi ko, bahala ka dyan. In short, yun ang isa ng mga experience ko. Nakasabay ko mag-shopping si Mayweather, nasa Las Vegas kami na, nag-shopping ako sa Las Vegas, nakita ko biglang nagkakagulo yung mga tao. Sabi ko, ba't may nagkakagulo ito? Ang kulit ni Mayweather kasi may suot-suot ng helmet, yung helmet ng, anong ba tawag niyan, yung helmet ng football. Suot-suot niya yun habang naglalakad. Tapos nung tinanggal niya, nasa loob na siya mismo ng shopping center, sabi ko, grabe, ang kulit naman ni Mayweather. In short, ang dami ko mga celebrity nakita. Kung familiar po kayo kay Chris Angel, isa sa pinakamagaling na illusionist. Napanood ko po siya mismo ng live. So sobrang dami kung iisa-isahin ko. Now, ito yung point ko. Ang pinakamagandang mga na-experience ko, yung nasa Las Vegas, hindi ko maliban sa, lagi pa ako nanonood ng NBA. Ito, pinagmamalaki ko kasi I'm a basketball fan. Nakita ko na po sa personal, Kobe Bryant,
Kevin Durant, LeBron James, Stephen Curry, Paul Pierce, sobrang dami. Mga pinakamagagaling na mga NBA player na panood ko pa sila maglaro. Even si Kobe, nung nanood kami kay Kobe, na-break niya yung record na 32,000 points, 6,000 rebounds, 6,000 assists. Nung that day na na-break ni Kobe yung record na yun, nandun kami nanonood kasi sabi ko, grabe, napakaswerte naman namin. And maliban po dito, hindi ko makakalimutan pag nasa Las Vegas kami, ay sabihin ko sa inyo, tandaan nyo, wag na wag kayong papaya na mawawala ka sa mundong to nang hindi ka makakarating ng Las Vegas. Ang Las Vegas po, para mas ma-visualize nyo, para siyang isang buong EDSA. Kasing haba ng EDSA na puro gimikan. Puro hotel, inuman, gimikan, puro ganon. Ang hindi ko yung makalimutan kasi nung nag-stay kami, first time ko sa Las Vegas, grabe talaga. Kasi yung kwarto namin sobrang laki. Gaano kalaki yung kwarto namin? King size bed. Imagine mo king size. Ang king size pinakamalaking bed. May single, may double, may queen, may king. King ang pinakamalaki. At ang pagbukas ng rep, grabe, ang daming laman ng mga pagkain, inumin, nandun lahat. Ang hindi ko po makalimutan, yung tuwalya. Hindi ko makalimutan yung tuwalya. Doon talaga makikita mong pangmayaman yung hotel. Bakit? Kasi yung tuwalya, 14. Dadalawa lang naman kami. Bakit 14? Kasi yung pamunas. Di ba? Pamunas. Kasi natanong ko dun sa kasama ko, pare, grabe naman to. Bakit 14 yung tuwalya natin? Idadalawa lang naman tayo dito. Di binasa namin ng manual. Kasi ang mga hotel po, yung mga pang big time, minsan may mga manual yan para maintindihan mo kung ano yung mga nangyayari sa loob. Ngayon, nung binasa namin, grabe. 7 tuwalya pala talaga para sa isang tao. Bakit 7? Kasi iba yung pamunas sa mukha, sa katawan, sa lahat. Iba-iba pala pamunas nun. Sabi ko, grabe. Sabi ko, parang Pilipinas lang ah. Sabi nung kasamahan ko, bakit naman, pare, ganito din sa Pilipinas. O dito, ilan? 7 tuwalya, isang tao. O di ba sa Pilipinas, ganun din? Sa Pilipinas, isang tuwalya, 7 tao. Ang kulit namin talaga nun. Tapos ang hindi ko makalimutan, pagsilip ko sa bintana, grabe, yung swimming pool nandun. Tapos nagpa-party na sila, 12:00 ng tanghali, nagiinuman na yung mga tao dun. Sabi ko, grabe, tapos ang sexy ng tao talaga, grabe, gaano kasi sexy. Lahat ng malalaki, lahat ng maliliit, nasa tamang lugar. Habang tinitingnan ko, sabi ko, grabe, totoo ba to? Napapanood ko lang to sa Baywatch, napapanood ko lang to sa mga movies, tapos ngayon sa personal ko, nakikita ko mismo talagang live. Kaya habang nakatitig ako doon, biglang nag-ring yung phone. Nag-ring. Si Doc Ed tumawag. Sabi niya, Joseph, naligo na ba kayo? Sabi ko, hindi pa Doc, bakit po? Sabi niya, bilisan nyo. Maligo na kayo, aalis tayo. May pupuntahan tayo. Napakagandang view. Ganun sabi ni Doc Ed. Habang kausap ko siya, napalingon ako sa bintana. Sabi ko, may gaganda pa bang view dito sa mga nakikita ko to? In short, ganun po. At doon din po ako nakakain ng crab. Ganito po kahaba yung crab. Ang haba, mga king crab mismo. Grabe. Paa pa lang, ang haba na. Diba sa atin makikita mo. Kaya sa totoo lang po, parang lechon, alam niyo po ba ang pinaka nakaka-high blood? Kasi ang dami ko pong kinain na crab, ganito kalalaki, ganito kahahaba. Hindi naman ako na high blood. Then doon ko na-realize, ang nakakapag-high blood sa lechon. Di ba? Ang pinakadulo nakakapag-high blood sa lechon, hindi naman yung skin. Pag naubusan ka. Pag naubusan ka. Kaya gano'n ko din na-realize. Sabi ko, grabe yung crab dito. Ang sasarap. Tapos ang pagkain namin doon, lahat, eat all you can. Eat all you can sa breakfast, eat all you can sa lunch, eat all you can sa dinner. At na-stayan ko po lahat ng pinakamagagandang hotel sa Las Vegas. Kasi every year, pumupunta kami ng Las Vegas, pinupunta na, tag-i-stay kami, iba-ibang hotel. Kaya yun ang mga personal experience ko mismo na lifestyle, maliban sa dami kong celebrity na naging kaibigan, na especially sa Pilipinas, mag-celebrity, mag-PBA player, mag-politician, ang dami kong mga naging circle of friends na ganon. And sa ibang bansa naman, yung normal na nakikita natin sa TV, halos na experience ko. Nakapag-skydive po ako sa Las Vegas, hindi ko yung makalimutan kasi nung nag-skydive kami, kita mo yung buong Las Vegas, sobra po talagang ganda. Okay, kaya yun po yung mga experiences ko because of this business. Now, ang pinakamaganda dito, eto, yes, alam ko,
one way or another, sino bang hindi nangarap maging artista? Ako pinangarap ko maging artista kasi yun ang pinaka-training ng magulang eh. Ang training ng magulang, anak, huwag ka nang lumabas ng bahay, manood ka na lang ng TV. Sa araw-araw na nanonood ka ng TV, napapanood mo yung mga artista. Dahil syempre, ang time na pati ikaw, may inspire ang pakiramdam maging artista. Kaya nung kumita po ako ng malaki, nag-produce po ako. Isa po ako sa producer ng pelikulang Upline Downline. Syempre, isa na rin ako sa gumastos. Kinuha ko na yung sarili kong artista ako, di ba? Para maranasan ko. Ngayon, in short, naging artista naman po ako. Nagkaroon po ako tayo ng pelikula at nakasama ko dyan sila Matt Evans, sila Snooki Serna. Ako, kinikilig ako that time kasi Snooki Serna, inabutan ko po yung kapanahunan niyo, kung mga batang 90s po tayo. Yung kasikatan nila Snooki Serna, inabutan ko yan si Juan Rodrigo. Yan po yung tatay ni Judy Ann sa Mara Clara, yung pinakaunang Mara Clara. In short, naranasan ko po anong pakiramdam maging artista, mag-shooting, magkaroon ng press con, at syempre, yung pinalabas po sa sinihan yung pelikula. At ang pinakamaganda niyan, hindi lang po yan sa sinihan pinalabas po yan sa PBO, Pinoy Blockbuster Office ata yun, hindi kasi masyado nanonood ng TV. Pinalabas po yan. At hindi lang po isang beses, after 2 years ata, pinalabas ulit siya. Hindi ko nga maintindihan kung bakit nila pinalabas ulit. Pero dulo, naranasan ko po yan. Kaya napakaganda ng ganitong klaseng opportunity. Magkakaiba tayong gusto. In one way or another, hindi naman lahat ng gusto natin iisa. Pero isa lang po gusto kong maintindihan nyo. Pag ginawa nyo tong business na empowered consumerism, lahat ng pangarap mo kaya niyang ibigay. Nangyari nga sa akin, bakit hindi mangyayari sa'yo? Kaya ganun po kaganda. Okay? Now, kung ikukumpara naman natin guys, ganito kasimple. For us to get our dreams, tuturuan ko po kayo para mas magiging matama at maganda pagdedesisyon nyo. Ito laging sinasabi sa atin. You need to study hard, then after studying hard, find a job, and magtrabaho ka ng mabuti at yayaman ka. Actually, totoo yun ang advice na yan nung unang panahon. But right now, hindi na po advisable na maging empleyado ka kung gusto mong yumaman. Teka lang, baka tanong mo man sa akin, kung lahat na lang hindi magiging empleyado, hindi ko po pinag-uusapan yung lahat. Ang gusto ko lang po, yung gustong yumaman. Yun lang po ang sadya ko dito. Kung gusto mong yumaman, pakinggan mo tong mabuti at sundin mo tong ina-advise ko. Kung ayaw mo naman yumaman, it's your choice. Kung masaya ka sa trabaho mo, it's your choice. Okay? Ngayon, employment is one of the worst investment pagdating sa business. Bakit? Itatrato ko po na ang pag-aaral natin is a form of business. Okay? Kasi sa totoo lang, ginawa tayong negosyo minsan ng magulang natin. Di ba yung mga ibang magulang na anak, pinag-aaral kita, ikaw na bahala pagtanda ko. O in short, kinapitalan ka ng magulang mo para pagtanda niya, bubuhayin mo siya. That is business. Okay? Now, ang dulo, ang employment, kaya ako nasabi siyang worst kind of business siya. Kasi magkano bang kapital para ka maging empleyado? Okay, i-wrap up na lang natin for discussion purposes, 500,000 pesos. Gumastos ka ng baon mo, uniform mo, tuition fee mo, and so on and so forth. Lahat ng gastusin sa school. Sumunod, 16 years. Elementary, high school, college. Nag-invest ka ng time sa pagiging elementary, high school, and so on and so forth. Sabihin natin, 16 years ka nag-aaral. Now, what if after mong graduate, magkano ba ang starting salary right now? Sabihin na natin 20,000. 20,000 ang sweldo mo. But again, it is not your income. Doon nagkakaroon ng misinterpretation ng karamihan kasi akala nila yung sweldo nila, income nila. No, it's not. Kasi tandaan mo, ang sweldo mo, meron ka pang tinatawag na operational expenses. Ibig sabihin, namamasahe ka, nagpapaganda ka, nag-uniform ka, nag-run ka pa ng tirahan mo, pagkain mo, tubig, kuryente, so on and so forth. What if sa 20,000 mo, ang expenses mo is 15,000? Ibig sabihin, ang totoong kita mo is just 5,000 pesos. Ngayon, yung 5,000 pesos, ba kita ko na yan? Actually, it's not. Kasi may babawiin ka pa. Kailangan pang bawiin yung 500,000. Kasi sa ruling ng traditional business, dapat pag nag-invest ka ng money, at least 3 years, bumabalik na yung in-invest mo. Kaya ako nasasabing worst kasi itong business na to. Kasi imagine mo, nag-invest ka na ng pera, sa loob ng 16 years, hindi ka pa kumikita. Okay, magsisimula ka palang kumita after mong graduate. Ngayon, sa sweldo mo palang 20,000, hindi pa yun ang lahat ang kita mo kasi magkakaltas ka pa ng expenses. Ngayon, ang natitira 5,000. Ang tanong, kaibigan, kailan mo babawi yung 500,000 kung ang nasisave mo lang 5,000 pesos? Then technically, 500,000, i-divide natin ng 5,000, you will need to spend 100 months para ka palang mag-even. Ibig sabihin, sa loob ng 100 months or 8.3 years, automatic good news, nabawi mo na yung 500,000 mo. In short, yun palang ang totoong kita mo pag simula mo ng 8.3 years. Kaya lang ang tanong, kaibigan,
sigurado ka bang makakapag-save ka pa ng ganyan? Kasi habang tumatagal, nagkakaroon ka ng asawa, tumataas ang expenses mo, yung sweldo mo hindi tumataas. In short, if you really wanted to become rich, kung sino man pang empleyado right now, daanan nyo lang po siya. Bilisan nyo makalabas dyan. Bilisan nyo maghanap ng ibang pagkakakitaan na pwede kang kumita ng katulad ng kinikita mo sa sweldo mo or mas malaki pa para matuloy-tuloy ka. Kasi pag nalibang ka sa pagiging empleyado, habang tumatagal, mas mahirap nang umalis sa pagiging empleyado. Kaya tip ko po sa inyo, sa lahat po ng fresh grad, kung meron pong fresh grad ngayon, tip ko, don't work for 3 years. Huwag kayong magtrabaho, maghanap ka ng ibang pagkakitaan na pwede kang, kasi ang dami ng opportunity right now. Maliban sa itong pinipresent namin, pwede kang mag-online selling, pwede kang maging streamer, pwede kang maging YouTuber. Ang daming pwedeng source of income na right now na hindi na uso yung puro trabaho-trabaho lang. Okay? That's number 1. Number 2 is, ito na tinatawag na business para makuha natin yung mga pangarap natin. Kaya lang sa business world, you need to have lots of capital para kumita ka ng malaki. Kailangan mo ng ang pinakasimpleng ruling, malaki capital, malaki kita, walang capital, walang kita. Yan ang pagkakaiba sa traditional business. And ang ano pa dyan, kung wala kang training. Bakit ang mayaman lalong yung mayaman? Because maaga ang exposure nila. Mapapansin mo yung mga anak ng mga mayayaman, bata pa lang, elementary pa lang, tinitrain na nila yung mga anak nila paano maging magaling na negosyante. Take note, bata pa lang. Kaya nga, may mga maling training sa, ako narinig, inom muna ako. May mga maling training ng ibang mga magulang sa anak na, anak, mag-focus ka muna sa pag-aaral mo, huwag ka muna mag-anap kung ano-ano mga extra sideline kasi importante matapos mo yung pag-aaral. Pagkatapos ng pag-aaral, masaka ka na maghanap. That is a very wrong training. Kasi nga, mas ma-expose ng mas maaga, much better. Why? Ang bata mas madaling matuto the younger they are. Mas bata ang bata, mas madaling matuto. Habang tayo tumatanda at nagkakaedad, mas bumabagal po ang learning natin. Kaya nga, as much as possible, expose yung mga anak nyo as many as you can sa mga iba't ibang bagay para mas magiling, mabilis ang development nila. Okay? Now, sumunod is OFW. I have nothing against sa pagiging OFW, but again, ang dami po natin mga kapatid na mga kapwa natin Pilipinong OFW, since they don't know how to handle money, dumadaan lang sa kanila ang pera. Pustahan ako sa mga OFW nakikinig right now, gaano na karami ang resibong naipon mo? O, hindi pera, di ba? Yun ang medyo maling mindset sa atin kasi ang OFW natin naaabuso ng mga Pilipino na nasa Pilipinas. Inihingan ng tulong, kung ano-anong binibigay na obligasyon, tayo naman being a hospitable na country at bilang kultura natin talagang mahilig tayong tumulong. Kaya minsan wala nang natitira sa atin, tulong pa rin tayo ng tulong. At ang pinakamasama pa dyan minsan, hindi naman nakakatulong yung tulong mo. Kasi minsan yung ipansin mo na lang tuwing Pasko, ikaw nagtitipid ka, kinakain mo minsan tira-tirang ulam ng mga amo mo. Tapos yung kamag-anak mo sa Pilipinas, yung mga ka-close mo, binibigyan mo, pinapadalan mo ng pera. Sila kinakain nila lechon, ang sarap ng pagkain nila, binawaldas nila yung pera mo, tapos ikaw mismo nagtitipid. Di ba it's a very totally wrong na mindset na dapat kung ikaw nagpapakahirap, ikaw mag-enjoy. Kaya tip ko po sa inyo sa mga kapatid natin na OFW, pakinggan nyo itong i-discuss ko kasi makakatulong to sa inyo para ma-prolong nyo mismo ang money nyo. Para hindi siya, ang goal nyo dapat magkaroon kayong tinatawag na residual. Ano yung residual? Yung sweldo nyo bilang OFW, i-invest mo sa isang business. Yung business mo, kung magkano ang kinikita nun, example, yung business mo kumikita na, yung lahat ng kinikita doon, yun ang itulong mo sa mga kamag-anak mo. Ang kagandahan dito, hindi na siya mauubos. Kasi yung pinanggagalingan ng tulong ng pera mo, galing na sa business mo. Pero kung tatanggalin mo tong business, example, nagtatrabaho ka, yung sweldo mo, yun ang tinutulong mo. Ngayon, habang tinutulong mo, paano pag hindi ka na nagtrabaho? Paano pag nagkasakit ka? Paano pag natapos na kontrata mo? Saan ka kukuha ulit ng itutulong sa kanila? Kaya dapat ma-develop po ninyo yung tinatawag na residual income na kumikita kahit wala ka ng effort. And pwede mo tong magawa dito sa Empowered Consumerism. Mamaya meron pang i-discuss yung napagana. Okay? Ngayon, maraming nangyayari sa mundo natin na sobrang bibilis. Katulad ng, di ba, right now, may gulo yung Russia, yung Ukraine, may mga ganun nangyari. And maliban dito, maraming opportunity dumadaan sa buhay natin. Katulad dito, how I wish na aware na ako kung sino si Facebook. Na, dati naalala ko, Friendster pa that time. Nung nagkaroon ng Facebook, hindi pa naman ako nung kumikita. Estudyante pa lang din ako noon. Kaya wala akong masyadong kaalam. Pero what if, sabi ko nga, kung alam ko ang Facebook, sample ngayon, alam ko ang mangyari sa Facebook, mag-invest ako ng sobrang dami.
Diba? I-invest ko lahat ng pera ko. I'm sure sigurado ako napakayaman ko na ngayon. Kaya lang, again, lumagpas na. Nagsimula ang Facebook February 4 of 2004. Nalipasan na tayo. Okay, wala tayong magagawa. Sumunod, ito naman cryptocurrency. Si Satoshi Nakamoto, siya actually ang pinoportray na nakaisip mismo at gumawa ng cryptocurrency. Pero actually, he's not a real person. Hanggang ngayon, hindi naman walang nakakaalam kung sino talaga siya. Pero dulo, magkano ang crypto? Diba? Gaano na ito tip ko po sa inyo. Anything networking na cryptocurrency, wag po kayong sumali kasi hindi po talaga siya pwede, hindi po siya possible. Bakit? Ang crypto kasi grabe yung pagtaas-baba ng presyo niya. Yes, pwede po kayong kumita sa crypto pero pwede din po kayong matalo. Kaya nga ang pinopoint out ko, sa sobrang bilis ng changes ng presyo niya, hindi talaga siya pwedeng magawa sa networking kasi ang networking may fixed na computation yan. Magkano yung produkto, magkano yung package, magkano ang payout, and so on and so forth. Paano kung yung produkto mo, yung crypto nga, nag-aakyat baba yung presyo? Maguguluhan ka, hindi talaga kaya mag-sustain. Kaya ang point ko, ito dulo, crypto, sabi ko, sana nakita din natin kung gaano kaganda ang mangyayari sa crypto. And so on, ito naman po yung Zoom app. Yung Zoom app, alam ko na po ang Zoom way back 2017. Nagzo-Zoom na po ako pero hindi lang po ako ganun ka-aggressive sa pag-Zoom kasi sabi ko since I have choice na pwede pa rin naman mag-offline, bakit ako kailangan mag-Zoom? But ang isang opportunity na hindi ko na naman napansin, di ba? Parang nung pandemic, sabi ko, nalibang lang ako noon ng pag-asikaso ng project mismo, system. Pero sabi ko, ang laki ng kinita ng mga nagbebenta ng face mask. Imagine mo yung face mask from 100 pesos isang box, binibenta na nila ng 2,000. Di ba ganun kamahal ang face mask that time nung kaputukan ng that is an opportunity again. Okay nga, dulo, kung nakapag-invest ka rin ng Zoom app, imagine mo kung nag-invest ka ng 1 million, ngayon nasa 1.5 billion yung pera mo. Ganun kalupit yung pagtaas ng Zoom app way back nung March 31 of 2022. Now, bakit ko ito kinikwento sa inyo? Kasi maraming opportunity na nangyayari sa mundo natin. And ito din po, para mas maintindihan nyo po, ano po ba naging transition ng network marketing? Ang network marketing before, ito yung panahon ko, offline days ang term namin dito. Ang operational expenses is very high. Bakit napakataas ng operational expenses? Kasi ang mahal po ng tawag. Walang unli text, walang unli call. I need to travel a lot. Pupunta ako sa mga iba't ibang lugar. Mag-spend ako ng gasolina. Siyempre, yung pagod pa. Tapos mag-hotel ka pa. Ang mahal. Tapos ang kausap mo, 1 tao, 2 tao. Imaginein mo right now, I'm talking in front of you. Nasa pagpa 5,000 po tayo, hindi ko po kayo kilala. At wala pong technically gastos. Kung noon to, kami yung gagastos ng venue, magpapakain pa kami sa mga guests, mag-aasikaso pa kami, pati mga organizer, papakainin pa, gaano kamahal yung gastos na yon. But right now, kaya mo nang gawin itong ganitong klaseng business kahit nasa bahay ka lang. Sunod, market, limited market. Nung unang panahon, napakahirap kasi ang pwede mo lang makausap yung kayang dalhin ng katawan mo. Naalala ko dati, may mga lugar ako napuntahan pag alas 7 ng gabi. Gusto ko pang kumausap. Wala na akong pwedeng kausapin kasi mga tao nasa loob na ng bahay nila. But right now, ibang-iba na. Okay, sunod, skills. Ang skills, kailangan mong years para maging magaling. Ngayon, hindi nyo na po kailangan. Ang kailangan nyo lang ng skills, copy-paste. Lahat po ng training, lahat po ng sagot sa mga tanong ng mga prospects nyo, nasa internet na po. Aalamin mo lang yung mga link, i-copy-paste mo, isi-send mo lang sa mga nagtatanong, yun na yung sagot. Dati hindi ka pwede mag-copy-paste kasi dapat well-versed ka na magaling ka mismo mag-talk. Sumunod is, ang learning is very expensive. Why? We need to travel to Manila just to attend training. Magbabayad pa po kami sa training and para lang matuto. But right now, sa online, okay, eto na po yung online world. This is the shifting ng ginagawa na natin. Kaya napakaswerte nyo. Bakit? Kasi ang operational expenses is very computed. Sa amin po, meron kami ditong uso, lalo sa Bicol right now, and even sa buong project high, may tinatawag po tayong mga hubbers. Ang hubbers po napakaganda kasi computed mo yung expenses. Ano yung hubbers? Ito yung mga full-timer na walang ibang ginagawa kundi mag-network. Nasa loob sila ng isang apartment, nasa loob sila ng isang condo, magkakasama po sila ng mga iba't iba pang online hubbers, wala silang ibang ginagawa kundi nag-go online. Ang pinakamaganda dito, bakit? Sabi ko nga, ang operational expenses is computed. Katulad dito sa Bicol, ang gastos po namin alos 7,000 pesos lang per month.
Kasama na tirahan, kuryente, internet, pagkain, all in na po yun. 7,000 pesos lang, makakapag-network na siya buong buwan. Bakit ko to ina-highlight? Kasi guys, kami dati, nag-network kami, hindi namin alam kung magkano ang gagastusin namin sa isang buwan. Kasi depende kung gaano kalayo yung biyahe namin, depende kung gaano karaming papakainin namin, so on and so forth. But right now, kayang-kaya siyang makompute. Kasi nga, nasa loob ng bahay mo, doon ka lang mag-online. Ang market mo, worldwide. Di ba, imagine mo right now, ang nakikinig sa atin, hindi naman po kayo lahat nasa Pilipinas eh. Ang nakikinig ngayon, may ibang akong kakilala nasa Europe, ang ibang kakilala nasa Middle East, so on and so forth. Ganun kaganda ang business natin na worldwide na siya. Skills, base lang po kailangan i-develop. Why? Ang dami ko pong handle dito sa Bicol. In a short span of time, meron akong isa, lagi ko itong nababanggit at ito yung pinaka-apple of the eye sa amin ngayon dito sa Bicol, si Jerwin Rebuse. Jerwin Rebuse, hindi ko po ito makalimutan kasi ang kwento niya po, isa po siya sa inabutan ng Yolanda na bagyo na nakayakap lang siya sa puno ng kahoy ng mag-iilang oras. Ang sabi nga niya, actually halos days siya, na talagang nakayakap lang siya na habang dami daw na dumadaan ng mga bangkay, habang ganun yung nangyari sa kanya. And pinapunta ko siya dito sa Bicol, sabi ko pare, kung mahina ang internet mo dyan sa Tacloban, dito ka na lang tumira sa akin, punta ka dito sa Bicol, dito ka mag-network. In short, nag-network siya dito. Guess what? 9 months time, staying here in Bicol. Right now, nag-average na po siya ng 30 to 50,000 pesos per month. He's just 23 years old at first time na mag-networking. Walang idea, hindi siya ganun ka-well-versed, pero in a short span of time, ganun na kalaking kinikita niya. Isa pa lang po yan. Meron naman kami isa dito, si Ray Queg. Si Ray mismo po, taga-Europe. Imagine mo to, taga-Europe, ilang years na nagtatrabaho sa Europe, hindi nakaipon kasi lahat namin niya rin tinutulungan. Ginawa niya yung business ngayon dito, full-time sa amin, and next month, magkakaroon na po siya ng first car niya. Ang dami po namin ganun ng mga stories. Kasi nga, imagine mo, kayo sumagot. Kung nasa loob ka ng isang hub, at wala kayong ibang ginagawa, kundi puro network, pangarap, lahat ng nakikita at naririnig mo, puro iisa kayo ng gusto, hindi kaya magbabago buhay mo? Di ba kaya tayo minsan nahihirapan ng bago buhay natin kasi gustong-gusto mong yumaman. Nasa lugar ka ng mahihirap. Habang nangangarap ka ng kotse, pinagtatawanan ka ng mga kapitbahay mo kasi feeling nila sa raulo ka na kasi nangangarap ka ng kotse. Paano ka manggigigil? Pag uwi mo ng bahay, yung parents mo mismo negative. Kung ano mga pinagsasabi sa'yo, paano ka manggigigil? Kaya yun ang naging solution namin right now, na yung mga taong mapangarap na gustong-gusto talaga nila magbago buhay nila. Pwede po kayo, depende kung anong team kayo, nasa Royals ba kayo, nasa Aubi ba kayo, nasa FCI ba kayo. Marami po kaming iba't ibang grupo dito, nasa Talks ba kayo na pwede po kayong sumama sa kanila kasi may mga hubs na po sila. Magpapaguide na lang kayo at sigurado ko in a very short span of time, ang laki po agad ng kikitain po ninyo. Okay? Now, ang kagandahan pa dito sa atin right now, learning is free. Kaya kung gusto niyo po mas maging well-versed dito, maliban sa umattend po kayo sa lahat ng event ng Project High, ipa-plug ko na rin po may YouTube channel po ako, just search Joseph Lim. Actually, dinidiscuss ko na po dun lahat ng alam ko, lahat ng technique na meron sa akin kung paano ka umasenso sa life. Kaya kung gusto mo, given na po. Hindi mo na kailangan maghanap, hindi mo kailangan mag-research. Ito, legit to mismo mga training ko kasi ito nagbabago ng buhay ko. Pakinggan mo lang lahat ng training ko sa YouTube channel ko. Sigurado ko, hindi ka pa man yayaman pero magbabago na, ang daming magbabago na sa buhay mo. Okay, ngayon, alalang-alala ko to, last year, I told yung mga leaders ko sa Bicol, sabi ko, magkakaroon tayo ng problema dito sa Bicol. Sabi ko, tinutukan ko to ngayon, magkakaproblema tayo dito kasi sabi ko, mauubusan tayo ng apartments. And it happened. Nauubusan na po talaga kami ng apartment dito sa Bicol. Kaya kailangan na namin lumabas, hindi lang dito sa Legazpi or sa Daraga, nag-iibang lugar na kami para doon na ma-accommodate sa sobrang dami. Kasi dumadagdag kami ng full-time hubbers, halos mga nag-20 kami. 20 average kami, 20 to 30 average per month. Yun na po ang nangyayari. Ang dami pong nagmamigrate dito sa Bicol ng mga iba't ibang leaders namin or yung mga ibang grupo namin, nagdadala sila dito, yun ang nangyayari. Okay, ngayon, ang naging solution ko po agad, kasi na-estimate ko nga po, ito po, nagpagawa po ako ng isang building. Itong building na to, ang can accommodate this, mga 100 na full-time hubbers. At ito, tirahan to ng mga leaders ko. And actually, pag makita nyo, sobrang bilis ng growth nito kasi magti 3 months pa lang po to na ginagawa, pero ibang-iba na po, mahalos patapos na yung structure eh. By next year, hopefully matapos at matihan na rin po siya next year. Kaya in-anticipate ko kaya na po ako nagpapagawa na po ng building. At maliban doon, ganun po tayo ka-advance. Kaya nga, mapapansin nyo po, ang dami ko pong natawid, ang dami kong napayaman, ang dami nagbagong buhay, lalo yung mga naniwala at nakinig sa akin. Kasi nga, ang nakikita, di ba parang sa chess yan,
sabi nila sa chess daw, ang mga chess master, they are 10 times ahead dun mismo sa kalaban nila. Yun ang pinaka mga yumayaman na tao eh. Kaya sa akin, bakit din ako, imaginein mo, ang network marketing nung unang panahon, 2003, pinagtatawanan, pinandidirihan. Pag sinabing networker ka, pinandidirian ka. Pero nakita ko yung growth eh. Nakita ko yung magiging, pagdating ng oras, magiging click to. Bakit? Sino ang ayaw ng negosyo na maliit kapital? Sino ang hindi kakayanin ng networking kasi kailangan mo lang naman marunong ka magsalita? Eh wala naman atang taong hindi marunong magsalita except kung mute ka. Pero lahat ng taong average, lahat ng taong normal, nakakapagsalita. Eh sabi ko, napakaganda ng business. Sunod, napaka-portable. Eh lalo ngayon, lalo pang dumali at gumanda dahil sa online world. Kaya lalo lumalakas ang networking ngayon. Kasi actually po, nung pandemic, para magkaroon po kayo ng idea, nung March 15 of 2020, nung nag-declare ng lockdown si President Duterte, ako I'm thinking, nahihina network. Kumbaga parang sabi ko, siguro hina ang mga 1 month, 2 months, pero ang nangyari, sobrang lumakas pa siya. Kasi doon ko na-realize na ang tao, naghahanap ng pagkakakitaan. Eh ang networking, may tinatawag po siyang economic proof, may tinatawag siyang pandemic proof. Pag sinabing economic proof, kahit anong sitwasyon ng isang country, puputok ang networking. Bakit? Pag ang country maraming pera, maraming pambili ng produkto, puputok ang networking. Pag ang countries medyo mahina ang income, maghahanap ng pagkakitaan ng tao, pwedeng gawin ng networking, puputok pa rin ang networking. In short, economic proof, pasok. Pandemic proof, pasok. Bakit? Kung alam mo lang kung gaano kalalaki ang kinikita ng mga distributor, lalo nung 2020 nung pandemic, sobrang lalaki po talaga. Kaya nga, ito yung nakita ko, sabi ko lalong gaganda ng gaganda pa. Kaya ina-anticipate ko, hindi pa tapos tong pinapagawa. Meron po akong binili na nasa 4 hectares na lote. Actually po, ang tawag ko na po dito is Technoville, hindi na po Technohub. Ang goal ko po dyan, mag-accommodate dito ng mga 2,000 mismong hubbers. 2,000 hubbers na magkakaroon po ako ng level 1, level 2, level 3. Actually, kagabi, nandito po sa bahay yung mga council ko sa Technocrat, pinapakita ko na sa kanila, binivisualize ko sa kanila kung anong mangyayari. Parang ito, ikwento ko sa inyo, ang Technoville, para po siyang Farmville, di ba? Since I really love to play games, di ba? Ang Farmville may mga ibang parang section yan kung magtatanim ka ng ganito, ng ganito. Sa akin naman, sa Technoville ko, siyempre may farm ako kasi gusto ko maging self-sustaining community. Kung makaya ko na yung supply mismo ng pagkain sa amin nang gagaling, yun ang mas magiging maganda. Number 1, mas magiging mura ang pagkain kasi kami na mismo ang nagpo-produce. Second, meron tong level 3. May level 1, tirahan ng mga nagsisimulang hubbers, yung mga medyo hindi pa ganun kararami ang pera. May level 2, yung medyo kumikita-kita na. At may level 3, ito na yung mismo talagang malalaki ng kinikita. Ang level 1, para po siyang army na may mga bunk bed lang na doon po natutulog sila. Pero ang pagkain po nila napakasarap at meron na po mga nagluluto para sa kanila. Ang level 2 naman, para po siyang apartment na sa isang bahay, mga 4 kayo, mga 8 kayo nakatira. Yung level 1, ito na po yung mga the uplink or leaders ko na may mga pamilya or gusto nila magsulo na parang bahay na mismo to na pwede sila magstay doon. Yun po ang level 1, level 2, level 3. Maliban doon, yung buong 4 hectares, sa ngayon 4 hectares pa lang po actually, yung lote niyan dati 1.6 hectares. Binili ko yung mga katabi kaya umabot na ako ng 4 hectares. Ang goal ko, hanggang kaya kong bilhin lahat ng nakatabi, bibilin ko lahat hanggang lumaki siya ng lumaki. Ngayon, ang pinaka na-excite po ako dyan kasi ang gagawin ko, it will be an Instagrammable na lugar. Ibig sabihin, kasi nakapunta po ako ng Universal Studio sa United States. Yung pinaka-main mismo ng Universal, di ba may Universal Studio sa Singapore. Pero may Universal Studio mismo kung saan ginagawa nila yung mga pelikula. Doon ko nakita mismo yung pinakaunang ginamit sa Fast and the Furious na kotse, yung sa Transformer, ang dami kong mga nakita doon. And doon ko na-visualize, sabi ko, ay, ang ginawa kasi sa Universal Studio, yung mga section ng mga cities, example, New York, instead na yung shoot nila sa loob mismo ng New York City, gumawa na sila ng mga building na para kang nasa New York. Kumbaga yung building na wall lang naman, na pag tinignan mo sa isang angulo, akala mo nasa New York ka. Doon na mismo sila nag-shoot kasi hindi pa na sila makakaabala at hindi na nila kailangan pang lumabas. Nandun sila sa loob lang ng Universal Studio. And sabi ko, ba't hindi ko gawin yon? Sabi ko, what if gawin ko isang buong Technoville na nandun na may supply ng pagkain, nandun nakatira yung mga hubbers, may mga iba-ibang lugar na pwede sila magpa-picture katulad niyan.
Yan pong nasa gitna, di ba yung bamboo? Di ba normally makikita mo yung mga bamboo na yun, naalala ko dati, magpa-picture ka niya pag nasa Korea ka or kung hindi sa Japan. Sabi ko, ang daling gayahin ito kasi may bamboo naman dito sa Philippines eh. Sabi ko, in short, magre-replicate ako ng mga parang tourist destination na magaganda na all over the world, i-replicate ko sa Technoville. Para yung mga tao na doon, para ka na sa iba-ibang country, konting lakad, ibang country, konting lakad, ibang country. Yun po yung goal ko sa Technoville. And take note, ako po yung kauna-unang gagawa niyan at i-replicate na po yun ng mga ibang malalaking grupo sa iba-ibang lugar. Magkakaroon po tayo ng ganito sa Bulacan. Actually, sa Nueva Ecija po kasi yung isa kong partner po dito is na-inspire siya ng kinento ko to. May mga lote din po siya. Nagpaplano din siyang gawin to. And ang kagandahan po dito, kwento pa lang to. Take note. Tanong, marami bang yayaman? Given na po yan. Maraming buhay, given na po yan. Ang tanong na lang yan kung sasabay ka ba. Kasi hindi po ako anong tao yan, hindi ko ito gagawin na ganito kadras. Kasi ang estimate kong gastos na dito sa Technoville, mga 300 M eh. Yun ang binabudget ko na i-ready ko. Sabi ko kasi pagpa-construct ko na ng sabay-sabay, talagang mga 300 ang gagastosin ko. Pero this will be lalo kasi ngayon ang pandemic, di ba? Kasi actually isa din ito naging wake-up call ko sa ang sarap kung may sarili kang isla, ang sarap kung may sarili kang lugar na kahit ano nangyayari sa may mga face mask, may mga kung ano nung mga batas na bawal, kung nasa loob ka ng property, private property yan, hindi ka naman nila pwedeng pakialaman kasi nasa private property ka. Kaya yun ang isang nakita ko rin, sabi ko, iba pa rin pag may sarili ka talagang lugar. Kaya actually yun ang isang nagpa-inspire sa ngayon. Alam ko tanong nyo, paano ba maging part dyan sa community nyo? Ay, napakasimple lang po, kaibigan. Okay, number one, pwede ka po dito maging part, is pwede ka maging part-timer. We are not telling you to resign to your job, sarado nyo tindahan nyo. Hindi po. Pwede ka mag-part-time dito. Gawin mo to sa free time mo. Kasi nanonood ka ng Netflix, ito lang panoorin mo. Kasi nakakipag-chismisan ka kung ano ng mga sinusubayban mo hindi naman productive, ito gawin mo. In short, gawin mo lang siya sa pinaka-free time mo. Pag kumita ka ng malaki, bahala ka kung gusto mong karirin or gusto mong part-time. Kasi marami pa rin naman po dito sa amin na mga part-timer. Hanggang ngayon, kumikita lang ng dagdag 10,000, 20,000, part-time. Okay lang din naman yan. It's your choice. Walang problema yan. Kaya number one, pwede kayo maging part-time. Number two, full-time hubber. Ito na po yung katulad namin. Katulad ko, I could say a full-time hubber po ako, full-time networker po ako for more than 19 years. Okay, for 19 years po akong proud at sobrang saya na nag-networking po ako. Ito yung talagang pinaka-career mo ang networking. Ito naman yung taong pinaka-mabibilis kumita ng malaki. Okay, that's number two. Kung gusto mo ng mas mabilis makuha ang pangarap mo, magkaroon ka ng kotse, magkaroon ka ng magandang bahay, makapunta ka ng iba't ibang bansa, edi mag-full-time ka para mas mabilis kang kumita. Okay, and ito naman po ang investor side. Itong investor naman po, ito yung you have the money, pero hindi mo kaya mag-network or ayaw mag-network kasi ayaw makapag-usap kung kanino. Ang gawin mo, mag-megaverse po kayo, mag-join kayo, tapos maghanap ka ng mga kakilala mo na walang ginagawa, walang trabaho, pero gustong yumaman, mga bata, ngayon i-endorse mo sa amin. Kung sino man po ang nag-invite sa inyo, i-endorse nyo sa kanila, kami po ang mag-aalaga. In short, nag-join ka Megaverse. After mag-join Megaverse, that is just only 200,000. Tapos pupunuin mo to sa baba. Pupunuin mo to ng mga iba't ibang tao sa baba. Yun lang kailangan mong gawin. Okay, parang ito, bigyan kayo ng example. Ang Megaverse is 31 accounts. You are very lucky right now kasi may promo ang company na from ang Megaverse dapat ang halaga po niya is nasa mga 310,000. But because of sa Easyverse na bago natin na system, ginawa lang pong 200,000. Okay, imagine mo ha, from 310,000 dapat yan, naging 200,000, nakatipid ka na ng 110,000. Maliban doon, ang kailangan mo lang gawin ito, punuin niyo po yung baba. Ibig sabihin, itong baba na to, ilan yan? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 32. 32 tao. 32 leaders. Madali lang po yan. Bakit? Imagine mo gaano karaming kakilala mo. Elementary, high school, college, mga classmate mo, mother side, father side, kapitbahay mo, gaano karaming kilala mong tao. 32 lang kailangan mong galawin. Pag may 32 kang ma-develop, na ang pinakamaganda dito kung ikaw investor, kasi hindi naman nga ikaw magde-develop, kami na. Kami ang magtatrabaho para sa'yo. In short, magkakatulungan tayo para kang, kumbaga sa contractor, middleman ka. Gusto mong kumita ng pera pero wala kang knowledge sa construction, naghanap ka ng nagbibenta ng semento, naghanap ka ng nabibili ng semento, pinagbit mo dalawa, kumita ka kahit wala kang knowledge. Ganun lang din dito. May mga kakilala ka ba na gustong kumita ng pera, endorse mo sa amin, pwede mo silang i-finance, ikaw magbayad ng pang-PE nila, ikaw magbayad ng monthly nila, pero kami ang mag-aalaga. Kaya win-win tayo pareho doon. Kikita ka, kikita kami.
Isang way pa lang po yan. Pero ang pinakamaganda at nakakalula dito, kaibigan, ito yon. 31 accounts mo. Okay, imagine mo na lang ang isang account. Yes, ang isang account po kumikita ng 1.4 million. 1.4 million. Nangyayari po yan sa akin. Actually, hindi lang po 1.4 million kinikita ko kasi marami po ang accounts. Ngayon, imagine mo na lang, kahit abutan ka na lang ng 3 moving lines per year. Ibig sabihin, ang quota mo lang sa sarili mong standard mo, makahanap lang ng 3. 3 lang na tao. 3 lang na tao na magiging leader sa'yo sa isang taon. Di ang dali-dali naman yan. Pag nagkaroon ka ng 3 moving lines per year, sa 10 years, mapupuno mo halos siya na 32. At ang pinakamaganda dito, kaibigan, sa loob ng 10 years, pwede kang kumita ng 40 million pesos per month. Kayo na sumagot kung mahirap ang ganitong klaseng negosyo. Kayo na sumagot kung hindi ba to deserving na pagbigyan nyo ng pansin kung ganito kalaki ang pwede nyo pong kitain. Kasi sa akin, it happened. How I wish kung banggitin kung magkano yung total kong kinita. Pero wag na lang po siguro sa total kong kinita. The point na nagpapatayo ako ng building na sa 30 million ang gastos ko. The point na nagpapatayo ako ng Technoville. Ang dami kong lote. Actually, last year, ilang lote ang nabili ko. May binili akong 2.6 hectares, 1.6 hectares. May mga binili din ako mga prime lot dito mismo sa mga subdivision. Ang dami ko pong mga biniling lote last year alone. And maliban pa po yun siya sa personal expenses ko sa family ko, sa magulang ko, di ba? Ang dami ko rin gastos, pero still nakakapaganito kasi ganun po talaga kalaki kinikita namin. Kaya ito po yung gusto ko pong sabihin sa inyo. Dito na po ako magtatapos. Kumaga para sa akin, anong tawag niyan, kaibigan? Matatapos na naman tong taon na to. Malapit na naman itong taon na to. Anong tawag niyan? Malapit na naman itong taon na matapos. Isang araw, hindi mo mapapansin, tapos na naman pala to. Pero ang point ko, ayaw mo ba mag-iba na ang mundo mo ngayon? Ayaw mo ba this coming taon maging ibang-iba na? Kasi kaibigan, alam ko habang pinapakinggan mo ako, matagal ka nang nag-i-imagine. Di ba? Matagal ka nang nag-i-imagine palagi. Teka lang, tanggalin ko lang muna tong ko para mas makita nyo ako ng buo. Yun. Okay, ngayon, kaibigan, ito lang po yung gusto kong masabi. Grabe, nasa 5,400 pala tayo. Okay, ngayon, teka lang, madali lang po. Okay, ang pinaka gusto ko pong masabi po sa inyo lahat is, yun, magandang may music. Okay, ngayon, matagal na po tayo nangangarap. Katulad nyo rin po ako before na ako I really wish na sana magbago buhay ko, sana makuha ko mga pangarap ko, sana dumating ang araw na may libre ko man lang ang parents ko. Kasi sa mga hindi pa nakakilala sa akin, I'm a product of a broken family. And nangarap po ako dati na gusto kong yumaman kasi gusto kong magkabalikan parents ko. 2007, sabi ko, yayaman ako ng sobrang 2007 kasi doon ako naging Millionaires Club. And I'm very, very excited for that kasi sabi ko, pag a-awardan ako ng Millionaires Club, gusto ko nandun yung parents ko. Nandun mom ko, nandun dad ko, na they will be very proud of me. And after that event, magkakabalikan na sila. Yun po yung pinaka-dream ko. But the sad part is, before ako ma-awardan ng Millionaires Club, my mom died. Namatay yung mom ko, na doon ako gumugundo ko kasi what is still the reason na magsusumika pa ako kung wala na rin naman pala yung mom ko. Nagkaroon ako ng questions sa sarili ko. Sabi ko, Lord, bakit kailangan mawala yung mom ko agad? Bakit hindi mo man lang inantay na kahit pa paano magkabalikan man lang sana sila ni Papa at nabuo man lang bago mo mas siya kinuha? Kaya lang, maraming nangyayari sa mundo natin na hindi natin control. Pero mas hindi siya magiging masakit the moment na intindihan mo yung reason bakit siya nangyari sa'yo. And for me, nung tatanong ko bakit kailangan mangyari sa akin, ang sagot napakasimple. Ako na po nagsakripisyo. Ano ba naman may isang Joseph Lim na nagsakripisyo na nawala parents ko, na hindi ko na nabigay yung gusto kong ibigay, na minsan pumipitik din sa akin na sana napas ako man lang si mama, sana na-shopping ko man lang sana yung mama ko, sana nabigyan ko man lang siya ng kahit pa paano makaranas man lang siya ng ibang country kasi hindi man lang nakapunta yung mama ko sa ibang bansa. Kaya lang wala na, tapos na eh. Nandun na, wala na yung mom ko, ano pang gagawin ko. Pero alam mo, kaibigan na naging sagot, napakasimple lang. Ang naging sagot sa akin, ano ba naman kung may isang Joseph Lim na nagsakripisyo? Kung yung story ng buhay ko, yan ang magigising sa lahat ng story ng buhay nyo. Kaibigan, kung buhay pa ang magulang mo ngayon, bilisan mo magsumikap. We are so busy
growing old that we forget our parents. Ang parents natin is tumatanda na lahat. Hindi natin napapansin ang bilis ng panahon, lalo na kung ikaw, gaano mo ba kadalas nakikita magulang mo? Once a month? Twice a month? Ilang buwan mo na lang, ilang beses mo na lang siya pwedeng makita bago siya mawala sa mundong to. Now, ang point ko, kaibigan, ang daming opportunity para magbago buhay natin. Ang daming opportunity para pwedeng makuha natin lahat ng gusto natin. Kailangan lang natin ng malalim na rason. Kailangan lang natin, bakit kailangan natin magsimikap. And for me, sapat na maging malalim na hanggang andyan ang magulang mo. Napakasarap. Masarap sabihin mahal mo sila, pero mas masarap iparamdam mo gaano mo sila mahal. Napaka-weird ng mundong to. Mas maraming natatanggap ng bulaklak yung taong patay na kasi yung taong nabubuhay pa. Ngayon sana ma-break natin yung norm na yon, iparamdam natin yung pagmamahal natin sa mga mahal natin sa buhay habang nabubuhay pa sila. Kailangan mong yumaman hindi lang para sa sarili mo. Kailangan mong yumaman kasi maraming nakaasa din sa'yo. Andyan anak mo, andyan magulang mo, andyan kapamilya mo. Kaya para sa akin kaibigan, sana itong talk ko to maging isang inspiration sa inyo. Isang purely Bicolano, isang bata, nangarap, gustong yumaman. Hindi tinigilan yung pangarap. Lahat ng dinaanan, ano man yon, bagyo, rejection, gutom, puyat, wala akong pakialam kasi gusto kong yumaman at alam ko magbabago buhay ko. It happen. Kaya right now, itong nangyayari sa akin, pero sana magbukas ng kaisipan na you deserve a better life. Kaya niyong baguhin buhay niyo. Kung nagawa nga namin kung wala kami tinitingnan, kung nagawa nga namin dati na pakita may kayaman ba talaga tayo kung walang kumikita, kung nagawa nga namin noon na wala kami tinitingnan. Ngayon pa kaya na napakaraming nang tumutulong sa inyo. Nandito ang buong Private Life Community na we are here to help you to reach your dream at para pagdating ng oras mas sobrang dami ang mga Pilipino na magbago na talaga ang buhay nila. Hindi na natin kailangan maging isang OFW, hindi natin kailangan sa maging manggagawa, but pwede tayo maging isang napakagaling na online networker para pagdating ng oras maging ibang-iba talaga buhay natin. Kaya again, this is Joseph Lim. Thank you so much for your time and see you po sa lahat po ng countries na papasala natin. Bye-bye!